Kapag sinabing art, kadalasang brushes, paint at canvas ang una nating naiisip. Pero sa case ng tinaguriang father of steampunk art sa bansa, ito'y mga bagong obra gawa sa basura. Ako po si Ram Malyari Jr., steampunk artist. Welcome po sa aking art studio. Ang nag-start ito sa Europe noong mga 1800s, Victorian era. Parang industrial revolution ng araw. So parang ang theme niya is what if kung hindi na-invento yung electricity, everything is running from steam. So nagkaroon ng parang gano'n na steampunk revolution ng 90s. Ang steampunk art kasi is coming from mga mga scrap materials, mga discarded na mga piyesa ng sasakyan. So normally, yun naman yung ginagamit ko din na materials na nag-start ako. Sigurado ako marami sa inyo ang nagtataka, bakit kaya steampunk art ang naging koleksyon ni Ram? Dito kasi ako lumaki talaga sa Quezon City, sa Payatas area. Diyan sa may Batasan. So, nung bata ako talagang exposed ako sa mga junk shops, mga nangunguha ng ano. Pero ako hindi ko naman naranasan. Andun lang kami sa tabi. Pero nakikita ko na sobrang dami ng scraps. So, sa akin naman, yung mga personal din nung nag-work na ako dito, meron akong fabrication shops, is imbis na itapon namin yung mga scraps, doon ko siya naisip na ano kaya kung wag ko siyang itapon, gawin ko na lang siyang art. From childhood kasi talaga nakikita ko na yan kasi yung lolo ko talagang gumagawa sila ng mga ganito. Na hindi art. Gumagawa siya ng mga truck, kahan ng truck nung araw. So nandun ako, nilalaro-laro ko yung mga equipment ko laro, mga tools. So itong art na lang is aksidente lang talaga. From there, yun na. 2013, in-embrace ko yung steampunk totally. Nagpakilala ako na steampunk artist. Everything is pwede mo siyang steampunk. Ibig sabihin kung papaganahin mo yung imagination mo at babagay dun sa subject mo, lahat is pwede mong i-render sa steampunk. Most of the times, may inspiration ka din. Siyempre, yung idea came first. Pero minsan naman, nauuna yung pyesa. Ang maganda nga dito is talagang yung availability ng materials is sobrang dami. Yung unang artwork na ginawa ko, hindi ko siya binenta. Maliit lang siya na motor. Talagang very basic lang siya. Bearing, spark plug, parang ganun lang yung nakakabit. Hindi ko siya binenta. Yung maliit na yun, doon ako nag-start. So, hindi ko siya talaga winala. Para lagi ko siya nakikita. I always make sure na meron akong mga affordable na maliliit para doon sa mga hindi rin kayang bumili ng mataas na presyo ng art. Akalain mo, ang mga hindi natin pinapansin na bakal at tingga, abay big time pala sa steampunk industry. Ito naman yung isa sa favorite subject ko, yung mga steampunk na airships. Marami akong ginawang ganito, yung iba gumagalaw pa yung mga propeller. Pero ito kasi yung gusto kong gawin talaga nung bata ako kasi gusto ko maging piloto. So dito na lang, dito rin nanggaling yung ideya nung Fort Malasimbo. Ito yung isa din sa mga favorite subject ko, yung lighthouse. Actually, nagko-collect ako ng iba't ibang size ng mga lighthouse. Ang symbolism ng lighthouse is very positive. So sa bahay, parang guide siya ng buong family. Itong chest natin, isa sa paborito ko din ng mga subjects. And siguro ito yung talagang paborito ng mga collectors kasi talagang madami na rin ang may gusto ng ganito kasi functional din siya for display purposes. Pati mga pambansang bayani ay binigyan niya ng pagpupugay at ginawa ng metal sculptures. Yun yung mahirap, yun yung challenging kasi kailangan hindi sila lumayo dun sa character nila, di ba? Like si Rizal, lagi na lang nakikita natin sa history is yung binabaril, yung mga monumento niya. So dito, sa version namin ng steampunk, buhay siya. What if kung buhay si Rizal, tapos kasama siya doon sa revolusyon. Ibang imahe yung ginawa namin. So naka-racket siya sa likod, na pwede siyang pumunta kahit saan. Si Bonifacio naman, yung depiction namin sa kanya is iba rin. Kasi nga, nakasakay siya sa modern horse, mechanical horse. Ayan, si Apolinario Mabini, kung makita mo yung wheelchair niya. Ganun pa rin, siya pa rin yung lumpo na nakaupo sa wheelchair. Pero yung wheelchair niya is steampunk na. Mas marami siyang features, mas mechanical siya. Si Gabriela is ganun din. Nakasakay siya sa horse, pero kakaiba, may wing yung horse, di ba? Mechanical pa rin. Hindi pa siya nakontento sa pangongolekta dahil higanting steampunk art ang current project niya. Dream project ko to, na
Siguro, 10 years ago pa. Pag-start ko pa lang sa art, meron kasi akong ginawang maliit na airship. Ko biglang sa idea ko, what if kung ganito kalaki kaya, life size, kaya kong gawin. Tapos na-realize ko ngayon na siguro kung umpisan ko, baka naman kayanin ko. Ako kasama yung team ko, challenge namin yung sarili namin na gawin. Yung airship kasi, nandun siya sa tapat ng Mount Malasimbo. Ang purpose naman ng Malasimbo is hindi lang naman siya sa parang art lang eh. Hindi lang siya statement. Ang purpose niya is maging base pa rin siya ng mga unang gawa ko or yung mga gawa ng ibang Pilipino na artist is pwede ko siyang isama as talaga museum talaga siya. Ang magiging recycled materials natin doon is yung mga aesthetic ng airships. Like siguro yung mga hélice niya, hanap tayo ng babagay doon. Kung hindi man, yung interiors niya, kasi ang interior nun is airship talaga. Sky is the limit ang creation ng ganitong art pieces. Ano kaya ang tips ni Ram para sa mga gustong gumawa o mangolekta nito? Siguro kailangan talaga, kung gagawa ka yung talagang kakaiba. Yung talagang buhos mo yung gusto mo, tapos yun ang gagaling talaga sa puso ka, tapos i-master mo siya. Tapos yun, maging ka lang, pasensyoso ka kasi hindi madali ang art, hindi madaling biyahe. Kaya kailangan talaga matyaga sila. Yan ang ating bidang Daddy DIY of the Week, si Ram Malyari Jr. Nagpapatunay na kahit ang patapon na bagay ay pwedeng magkaroon ng saysay at maging world-class masterpieces.